First time kong itry itong katawan ng saging na tundan doon sa alaga ko. Kadalasan kong pinapakain sa kanya yung katawan ng karlaban na saging. Baka may kaibahan to ng lasa. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso. Magandang hapon po sa lahat. Ang oras po ngayon ay alas 3 ng hapon dito sa Bantayan Island. Sa video ito mga bay ay magtuba tayo ng saging. Ayun po, yung saging na tundan. Kasi may may isang bunga na siya nahihinog. Kaya tutubain ko na siya. So tara, let's go. Okay. Balik. So bali ito ng mga bay, may hinog na. Ito mga bay. So tikman natin yung isa. Kasi pag sabi nila mga bay, pag nahihinog daw sa sa puno niya ay matamis. So parang unggoy tayo ngayon. Hinog na? Bali may pa mga bay, may matigas na parte dito sa taas. Pero hinog na siya. Ayun, matamis. Bali dalawa yung hinog mga bay. Itong isa ay sa akin. At itong isa naman ay sa sa camera girl. Kahit hindi gwapo, Bali pinutol ko siya na ganito mga bay kasi papakain ko to sa sa alaga kong baka. Ayun, si Lamyat. Ayan. So, kunin mo natin tong bunga. Dito siguro para taas-taas ba? Diri. Uy. So mga bay. Ko muna ito mga bay. Ilalagay ko muna ito doon sa loob. Balikan na natin mamaya itong katawan ng saging para ipapakita ko rin kung paano ko ito ipapakain sa aking alagang baka. So tara. Bali dito ko muna siya mga bay ilalagay. Ngayong gabi ay babalot ko yan sa sako upang madali siyang maninog. Para pang tawag sana pangimagas. pangimagas. Para meron tayong pangimagas pagkatapos hindi kumain. Meron tayong makakain na saging. So tara mga bay. Babalikan muna natin yung puno ng saging at papakain natin sa baka. Bali, una muna natin ipapakain mga bay. Ito munang dahon na 2 piraso. 2 dahon na yung natira sa kanya kasi naubos ko na. Sa kakakuha ay ginagawa kong pangkumpay sa baka. At tunga na naman si mga bay, si Lamyat dito kasi ayun po. Na siya, excited na siya. Lamyat. Dali. Dali. Tumakan ako niyo. Uy. Kita eh. Dali dito.
Bali, ano mo lang mga bay, ibibitin na. Ibibitin ko lang to kasi pag binilagay ko daw sa, ano, sa baba, baka matapakan niya at hindi niya kainin. Sige. Kaon na, kaon. Oh. Bali, ang ano mga bay, ang susunod natin na gagawin ay mag-chop-chop tayo ng ano, ng katawan ng saging upang pakain sa kanya para mag, ano, mas lalong mabusog to. Sige. Bali, ano nga pala mga bay, bali 1 month ko na to siyang 1 month na ba? Oo, Mahigit. inaalagaan. Bali mga 1 month mahigit ko na tong inaalagaan mga bay. At napapansin ko naman na hindi na masyado ano, kita yung ano ribs niya. Kasi yung buto niya dito nung una, yung binili to namin ay kita at napakapayat pa niya nung una to namin binili. Kaya ngayon ay mahigit ang isang ano, palipas ang isang buwan sa pag-aalaga ko ay medyo ano na siya. Meron nang akong nakikita o napapansin na nagbabago sa kanyang katawan. Ito na lang, dapat mawala to. Di ba? Ano din. Kasi nakita ko rin kasi sa ibang baka mga bay, yung mga matataba talaga na baka. Yung malaki talaga dito. Yung merong alaman. Nagyan sa taga sa unod. Laman. Yung merong malaman talaga dito. Yung malaki yung ano niya. Hita Biwang. bini? Hita? Yung Biwang. biwang. Malaki yung biwang niya. So tara mga bay, ipaghain ko muna siya ng ano, ng sinap-chop na katawan ng saging. Hindi mo nakamali sa malikong manok. Medyo ano pa to mga bay, medyo marumi. Kunin muna ito natin mga bay yung ano, yung medyo bulok na nakabalot sa kanyang katawan. Yung mga bulok na balat. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso. Ito mga bay, mukhang ano na, mukhang malinis na. Mukha lang. At ano, ipapatong ko na siya dito mga bay kasi dito ko sinachap-chap ito. Para mas madali. Wala kasi akong ano na itak mga bay, yung ano, yung tawag dito sa amin yung sanggot, yung naka-curve na ano, na itak, yung nakaganon. Kasi yun yung ginagamit nila pang ano, pang ano ng saging. Pagtabas. Parang pagtabas ng saging. At kapag nangungumpay sila, yung taga dito sa amin, yun yung ginagamit nila. Pero ako, ito lang, itak lang kasi hindi pa ako nakabili. Pero bibili rin ako balang araw kasi nag-alaga na tayo ng ano, ng baka. Kinuha ko muna yung ano, yung medyo mayroong mga itim-itim. Nung tawag sa tagok. Tagok. Sa amin tagok. Yung ano, yung medyo malapot na katas ng saging. Ito yung parang umiitim siya. Ito mga bay, isasalang ko siya dito sa yung palanggana ay isa ano, isasalang ko yung mga na-chop-chop diyan. Pag kinasyat. Parang magugo. Ano mga bay, yung pag ano mga bay, pag nakabili na nga pangala ko ng
ng itak na yung pang-curve, yung tinatawag dito sa amin na isanggot. Ano na ang paghiwa nito? Parang ganito na. Yung paganyan lang. Ayan. Para madaling madaling malulo ng ng baka. Dapat manipis lang yung paghiwa. Pero pwede na naman yung ganyan kasi nasubukan ko naman to. Yung ganito. Kasi ginunguya niya naman yun. Nguya nga eh. Ayun. Pasensya na kayo mga bay kasi nahihirapan kami magtagalog dito sa sa Bantayan kasi mga Bisaya kami. Kaya nga pala mga bay, Tagalog yung ginagamit ko na salita sa pagbablog kasi yung lingwahe dito ng mga tao ay parang Cebuano na may kasamang Ilonggo. Kaya pag nagbantayanan ako ay talaga parang hindi na tayo kasama sa mundo. Hindi nyo ko maintindihan. Kasi pag nagbantayanan ako mga bay, karamihan sa mga nanonood sa akin ay mga hindi naman karamihan, maliit lang pala yung mga Tagalog, yung mga taga Manila o nakabase sa ibang bansa, yung mga panood ng video ko ay para ko sa lahat. Itong pagbabahagi ko sa aking gawaing bukid. Kaya mas pinili kong magtagalog kaysa magbisaya. Pero minsan yung Tagalog ko mga bay, nakakaluan Bisaya. Kaya pasensya na. Ano nga pala mga bay, first time kong itry itong saging na tundan. Itong katawan ng saging na tundan doon sa alaga ko. Pagpakain kasi kadalasan kong pinapakain sa kanya yung pagkarating niya dito ay yung kardaba na saging. Yung katawan ng kardaba na saging. Kaya baka may kaibahan to ng lasa. Malalaman lang natin na mamaya kapag kakainin niya ba to o hindi. Bali, ito nga palang gawain ito mga bay ay araw-araw ko ginagawa tuwing may harvest kami ng saging. Minsan binibigyan rin nila ako ng asawa ng aking pinsan pag nag-harvest sila. Pagkatapos nga pala nito ngayon mga bay ay lalagyan to natin ng cattle feeds, yung pangbaka lang na feeds. Ito mga bay, ito yung cattle feeds na ihalo natin. Tagahalo ko sa kanya o tagapakain ko ng saging o ng katawan ng saging ay isang bao lang ng nyug yung nilalagay ko. Huwag makatipid-tipid kasi mataas pa yung panahon sa pag-alaga natin. Hinahaluan ko nito mga bay kasi ito rin yung ginagawa nila dito, kung parang ulam sa kanilang pagkain. Halagyan natin to. Dapat daw masana yung baka sa pagpapakain ng ganito kasi tuwing tag-init ay mahirapan na tayo kumuha ng mga damo ay papakain sa kanila. Magkaubusan kasi marami ring nag-alaga dito. So ito lang mga bay ay dadalhin ko na to doon sa kanya. Ayun po, parang excited na siya sa kumain nito kasi nakita niya kami dito na naghahanda ng kanyang pagkain. So tara. Ito mga bay, kinain niya na. Kakain pala siya ng saging na tundan. So
yung nasa isip ko kasi mga bay ay baka ibang lasa ng katawan ng saging na ito kaysa kumpara natin doon sa Cardaba o Saba. Kaya naipag-isipan ko habang tinutuba ko to kanina, baka hindi nito kakainin, pero kumakain naman siya. Kaya yung natira ay para bukas at sa makalawa o hanggang kailan naabot yung katawan ng saging na yun. Kasi yung ba dyan na saging mga bay ay maliit pa, yung hindi pa pang-harvest yung bunga nila. Bali ano nga pala mga bay, i-shout out nyo nga pala si Kuya Chudi, yung may-ari nito ng baka. Baka meron siyang YouTube channel, baka pwede nyo mapuntahan. Ito po yung YouTube channel ni mga bay, ni Kuya Chudi, yung Chudi's Vlog. Siya po mga bay ay nagsimula pa lamang sa kanyang YouTube channel. Kaya baka naman pwede nating bisitahin natin yung yung bahay niya at bigyan natin ng suporta. At mga bay, hanggang dito na lamang muna ang video ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang hapon po sa lahat. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso.